Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-259 na kabanata. Mayroon ka bang appointment? Si Rufus ay ininom ang kanyang tsaa, habang si Paul ay binuksan, at nagsalin sa baso ng alak para sa kanyang sarili. Kailangan kita sa pagpunta ko sa Washington, D.C. At may aayusin sa isang businessman na nagngangalang Charles Marvel, wika ni Rufus. Siya ang head ng Marvel family. Washington, D.C., tanong ni Paul, at uminom ng kanyang alak. Para lang sa isang ordinaryong negosyante, pwede namang iba na ang mag-asikaso nito. Ang pagpapadala kay Paul sa maliit na bagay ay sobra. Hindi sigurado ni Paul kung ano ang nangyayari. Si Charles ay ininsulto ang aming pamilya, at ang papa ko ay nagalit, wika ni Rufus. Isa pa, naniniwala kami na maraming martial arts experts sa Washington, D.C., na magdudulot sa atin ng problema. Para makasiguro sa tagumpay, ang papa ko ay gustong sumama ka sa amin. Martial arts expert, enterisadong pag-ulit ni Paul. Gaano sila kagaling? Natalo nito si Cliff Munson, wika ni Rufus, na pinapanood ang magiging reaksyon nito. Tumaas ang kilay ni Paul. Si Cliff Munson ay kilala sa mundo ng martial arts, at ilang tao lang ang maglalakas loob sa kanya. Kahit na noong kasama pa niya ito, nagbibigay siya ng atensyon sa mga nangyayari, sa ibang mga fighter. Kung talagang may ibang nakatalo kay Cliff Munson, dapat ay malaman ko kung sino ito. Isang makapangyarihang pamilya ang nagtago ng balita, wika ni Rufus. Tumingin si Rufus dito at nagtanong, Mr. Novak, sa palagay mo sino ang mas magaling na fighter sa inyo ni Cliff Munson? Tumingin si Paul kay Rufus, at marahan ng ngumiti. Hindi ko pa nakalaban si Cliff, pero si Flynn Gibson ay hinamon siya ilang taon na ang nakalipas. Umubos si Cliff ng kalahating oras upang matalo si Flynn. Pero katulad ng nakita mo, natalo ko si Flynn ng mas mabilis dito. Umunat ito, at nagsali ng alak sa kanyang baso. Si Rufus ay na-thrilled. Si Paul ay natalo si Flynn at Josie ng mas mabilis. Kaya malamang na mas magaling si Paul dito. Babalik ako sa Washington, D.C. kasama mo, wika ni Paul, at ibinaba ang kanyang baso. Tumingin ito sa bintana. Gusto kong makilala ang misteryosong martial arts expert. Tingnan natin kung gaano siya kagaling. Maraming salamat Mr. Novak, wika ni Rufus. Pero hindi ko kilala ito. Kaya hindi natin alam kung kalaban ito, o kakampi. Siyempre, kung papanig siya sa atin makukuha mo siya. Kung haharang siya sa ating daraanan, ako na ang bahala sa kanya. Hindi ito problema. Sumang-ayon si Rufus. Magpahinga ka na, wika nito. Susunduin kita bukas at pupunta tayo sa Washington, D.C. Sa Washington, D.C., ang Marvel family ay nagmamadali sa mga gawain. Inaayos ni Charles ang ilang miyembro ng pamilya, upang paalisin ng ilang araw. Kung mas kaunting tao ang makakaalam ng kasal ni Alex at Leona, ito ay mas makabubuti. Ang garden ay pareho lang katulad ng nakikita sa pang-araw-araw. Pero sa loob ng mansion, ito ay kakaiba. Ang red carpet ay nakalatag sa sahig. At ang mga dingding ay may makukulay na logo, mga palawit at bulaklak. Upang mapanatili ang kasal na sikreto, ang mga moon maiden ang nagdekorasyon. Sinabihan ni Charles ang mga security guard at bodyguard na bantayan mabuti ang paligid ng bahay at mga pintuan. Handa na ang lahat. Nagring ang doorbell, at si Reginald ay dumating kasama si David. Sinabihan ni Alex si Charles na sila ay pupunta. Kaya walang nabigla nang makita sila. Si Alex at Debbie ay nakabihis na at bumalik sa hall kung saan sila maghaharap sa isa't isa. Si Debbie ay ngumiti nang makita si Alex. Sa isip niya, ito ay gwapo sa suot nitong black suit. Si Alex ay tumitig kay Debbie na may Snow White na puting wedding dress. Mukha itong anghel. Ang mga moon maiden ay ngumiti nang makita ang reaksyon ni Alex. Si Lindsay ay pinilit ang kanyang sarili na ngumiti. Nababatid na ito ay masayang araw para kina Alex at Debbie, kahit malungkot ang kanyang nararamdaman. Itinago ni David ang kanyang simangot, at nilabanan ang kanyang inggit. Hindi siya makapaniwala na pinapanood niya ang kasal ni Alex at Debbie. Binabati kita, wika nito, na sinusubukan hindi mabulol sa kanyang salita. Hinihiling ko na kayong dalawa, ay magkaroon ng mahabang buhay na magkasama.
Mr. Marvel, wika ni Reginald, lumapit ito kay Charles. Nagawa mong makahanap ng mabuting son-in-law, kagaya ni Alex. Tumango si Charles at tumingin sa kanyang relo. Tumingin siya kay Alex at Debbie. Handa na ba kayo? Oo, sagot ni Alex, at tumango kasama si Debbie. Ilang minuto na lang, ang kasal ay magsisimula na. At sila ay medyo kinakabahan. Si Alex ay ipinaliwanag kung paano nakilala at nakasama ang Moon Girls. At ang connection sa kapaligiran ni Debbie. At masaya ito na naroon kasama nila. Ang mga Moon Maiden ay hindi pa nakakadalo sa isang kasalan sa nakaraan. At sila ay curious. Nakaupo ito kasunod ni Alex na nagbubulungan sa isa't isa. Hindi ba't napakagwapo ni Mr. Alex ngayong araw? At si Debbie ay sobrang ganda. Pinaglilangkuran natin si Alex ngayon, kaya hindi tayo makakapag-asawa. Kumpara kay Debbie, tayo ay mga pangit na pato. Lumingon si Alex sa mga ito at sinabi, hindi kayo pangit na pato. Lahat kayo ay magaganda, at sigurado ako na makakapag-asawa kayo balang araw. Ang mga babae ay napayuko. Tumingin si Celeste kay Alex at sinabi, ayaw naming magpakasal, ang pinakahiling namin ay manatili kasama mo at si Debbie. Si Alex ay na-touch. Pero hindi niya alam ang gagawin sa apat na magdadalaga pa lamang. Plano ba nila talagang manatili kasama ko sa buong buhay nila? Si Rufus at Paul ay dumating sa Washington, D.C., at nagtungo sa bahay ng Marvel. Ang sasakyan ay huminto sa harapan ng bahay. Si Rufus at Paul ay lumabas na may kasunod na dalawang lalaki. Si Shaina, ang isa sa bodyguard ng Marvel, ay nakita ang apat na lalaking naglalakad palapit sa bahay. At alam niya na sila ay nasa gulo. Nagdala siya ng dalawang lalaki at hinarap ang kanilang bisita. May maitutulong ba ako, tanong niya. Pinanatiling magalang ang kanyang boses. Mula sa magarang sasakyan ng mga lalaki, alam niyang mga importanteng tao ito. May appointment ba kayo kay Mr. Marvel? Humihingi ako ng paumanhin, hindi siya pwede ngayong araw. Pero kung kailangan, ipapadala ko ang inyong mensahe. Tumingin si Shaina kay Paul at naramdaman niya na ito ay mapanganib. Hindi, wala kaming appointment kay Charles. Pero papasok kami sa loob upang kausapin siya. Kaya umalis ka sa aming daraanan. Si Rufus ay galit kay Charles. Sinisisi ito sa pagkamatay ng kanyang kapatid na si Cynthia. Si Charles ay isang pulisap lamang, at gusto niya itong pulbusin. Pasensya na, wika ni Shaina. Si Mr. Marvel ay hindi tatanggap ng kahit sinong bisita ngayong araw. Pakiusap, bumalik na lang kayo sa ibang araw. Natutukso siyang bigyan ng leksyon ang mayabang na lalaki. Pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Si Rufus ay naiinis sa ugali nito. Hindi pa siya nagiging sobrang mapagparaya. At nang makaharap siya ng mula sa pamilya Marvel, nawala ang kanyang pagpipigil. Ang babae ay nakaharang sa kanyang daraanan. Tinawag nito ang dalawang lalaki na nasa kanyang likuran. Dalhin niyo ako sa loob. Opo, Mr. Clifton, sagot ng mga ito, at tumakbo patungo kay Shaina. Si Shaina ay napaatras. Nagulat sa bigla ang pag-atake. Ang dalawang lalaki ay magaling na fighters. At si Shaina ay hindi nagbigay ng atensyon sa mga ito. Siya ay abala sa pagmamasid kay Paul, na nagpapakita ng may pinakamalaking banta. Ang ibang mga security guard ay nakita ito at nagmadaling pumunta upang tumulong. Ang dalawang tauhan ni Rufus ay walang awa. Ang kanilang galaw ay mabangis at galit at walang makapigil sa mga ito. Sa pagpunta dito, si Rufus ay napag-utusan na pagbayarin ang Marvel family para sa kanilang kasalanan. At walang ibibigay na awa. Ang 10 security guard ay nakita ang komosyon at tumulong. Tapos na sa pakikipaglaban, lahat ito ay bagsak na. Tinitingnan ang kanilang injury, at ang iba ay wala ng malay. Si Shaina na lang ang naiwang nakatayo. Ika-260 na kabanata. Ang mga intruder sa kasal. Si Shaina ay nabigla habang nakatingin sa mga bagsak na security guard na nakapalibot sa kanya. At napagtanto niya, na ang kakayahan ng mga intruder ay higit pa sa kanya. Siya ay hindi lumaban sa takot. Samahan mo kami patungo kay Charles, pagdedemand ni Rufus na nakatingin sa kanya. Ang lahat ay naayon sa kanyang pinlano. At madaling mapapatay si Charles. Si Shaina ay tapat sa pamilya Marvel pero alam niya na wala siyang pagpipilian.
Kailangan niyang hayaang makapasok ang mga lalaki. Si Alex at Debbie ay nakatayo sa harapan, kasama si Charles, Lindsay, David, at ang 4 na Moon Maiden sa kanilang tabi. Umaakting na sila ay mga saksi. Nagsimula ang seremonya. Ladies and gentlemen, tayo ay nagtipon dito upang saksihan ang lalaki at ang babaeng ito sa matrimonyo ng kasal. Kung mayroon sa inyo ang tumututol na hindi magpatuloy ang kasal, ay magsalita na, o habang buhay nyo itong dadalihin. Tumigil ito panandalian, naghihintay ng hindi sa sang-ayon. Si David at Lindsay ay gustong magsalita, pero sila ay nilabanan ang udyok. Kung ganoon ay magpatuloy na tayo. Tumingin ito kay Alex at Debbie. Bago ang inyong pamilya at mga kaibigan. Tatanungin ko kayo ngayon. Magsabi ng totoo sa inyong kagustuhan, bago sa kontrata ng kasal. Tumingin ito kay Alex. Alex, tinatanggap mo ba ang babaeng ito na maging legal na asawa, makasama at panghawakan sa hirap at ginhawa? At talikuran ng lahat habang kayo ay nabubuhay. I do, sagot ni Alex. Bumaling ang pari kay Debbie. Debbie, tinatanggap mo ba ang lalaking ito na maging legal na asawa, makasama at panghawakan sa hirap at ginhawa? I do, wika ni Debbie. Ngayon oras na upang magpalitan ng singsing, wika nito. At pagkatapos ay opisyal na kayong mag-asawa. Si Celeste ay iniabot ang singsing kay Alex at Debbie, na nagtinginan sa isa't isa. Hawak na ni Alex ang singsing, at ilalagay na sa daliri ni Debbie. Isang malakas na ingay ang narinig. Lumipad ang pintuan habang si Shaina ay gumugulong papasok kasama ng pintuan. Si Alex at Debbie ay nabigla. Wala silang idea kung ano ang nangyayari, pero alam nila na hindi ito maganda. Mr. Marvel, sigaw ni Shaina, takot na nakatingin. Nagpumilit silang pumasok at hindi ko napigilan. Ang dalawang lalaki ang unang pumasok, si Rufus at Paul ay kasunod sa kanilang likuran. Si Rufus ay nabigla at nalaman na siya ay nakaabala ng isang kasal. Hindi niya inaasahan na si Debbie ay narito. Ang binti ni Charles ay nanginig at inaalalayan siya ni Lindsay. Si Rufus ay napatingin kay Debbie. Napakaganda nito, at kamukhang-kamukha ng kanyang mama na si Cynthia. Si Rufus ay nabigla, kumbinsido na siya ay nakatingin sa kanyang kapatid na babae. Tumingin siya sa damit pangkasal ni Debbie, at pagkatapos kay Alex na nakatayo sa tabi nito. Ang dibdib niya ay nanikip, at tumiklop ang kamao, pinilit ang sarili na huminga. Mr. Clifton, tawag ni Reginald Drake. Hindi ko alam na ikaw ay nasa Washington, D.C. Ngumiti at naglakad ito palapit upang batiin. Alam nito kung gaano ka-impluwensya ang Clifton family na nasa Baltimore. At gusto niyang maging mabuti dito. Umaasa na magkaroon ng magandang relasyon sa pamilya Clifton, na makakatulong sa Drake family, sa hinaharap. Wala siyang alam sa kasaysayan ng Clifton at Marvel family. At wala siyang idea kung bakit narito si Rufus ngayon. Hindi nagabalang sumagot si Rufus. Basta-basta na lang niyang sinampal ang mukha ni Reginald. Inakala ni Rufus na sinabi ni Charles kay Reginald ang tungkol sa nakaraan ni Debbie. Ang Clifton family ay ayaw ang pagkakakilanlan ni Debbie, at malaman ng publiko. Kung alam na ni Reginald ang katotohanan, mahirap nang itago ang lahat. Pinunasan ni Reginald ang nahiwang labi, at tumitig kay Rufus. Hindi niya alam kung bakit siya sinampal nito. Si David ay natulala, hindi pa siya nakakakita na kahit sinong naglakas loob na sampalin ang kanyang papa. Napagtanto ni Debbie na si Rufus ay mula sa pamilya ng kanyang mama, at pinanood niya ito. Naghihintay kung ano ang gagawin nito. Wala sa inyo ang kahit sino na magsasalita tungkol sa nangyari dito, wika ni Rufus. Tumingin siya sa bawat isa. Kapag ginawa nyo, pagsisisihan nyo ito. Si Rufus ay nagdesisyon na patayin si Alex at Charles, at ang iba ay patatawarin niya. Ang Drake family ay importanteng tao sa Washington, D.C., kaya ang pagpatay sa mga ito ay magdudulot ng kaguluhan. Sino kayo, tanong ni Celeste. Ang lakas ng loob nyo kausapin kami ng ganito. Hindi ako natatakot sa inyo. Bahagyang itinaas ni Alex ang kamay, sinasabi na tumigil si Celeste sa pagsasalita. Sinuri niya ang lahat ng intruder. Naniniwala siya na maliban kay Rufus Clifton, lahat sila ay martial arts expert. Kung ganoon mamamatay ka, katulad ng iba, wika ni Rufus. Ang lahat ay tumingin sa kanya at nabigla. Alam ni Charles na mamamatay na siya ngayong araw.
at ang kanyang ipinag-aalala ay tungkol sa pagprotekte sa kanyang dalawang anak na babae. Kinuha niya si Debbie at Lindsay, dinala sa kanyang likuran. Pinanatili ang mata kay Rufus. Kung may pagkakataon, kayo ay tumakbo, bulong niya. Tumakbo kayo ng mabilis at huwag titingin pabalik. Si Debbie at Lindsay ay hinawakan ang kanyang braso. Paano nila posibleng iiwan ang kanilang papa? Gawin ninyo ang sinasabi ko, pinamamadali niya ang mga ito. Andy, Tim, tawag ni Rufus. Si Charles ay isa lang businessman at hindi sanay makipaglaban. Kaya hindi matagal upang patayin siya. Si Andy at Tim ay medyo lumungkot. Naging masaya sila sa pakikipaglaban sa labas. At si Charles ay mukhang walang panama sa kanila. Para na rin itong pang-iinsulto. Si Andy ay lumakad at sumunod si Tim. Tumigil kayo, wika ni Celeste. Pagkatapos ay pinalibutan ito ng Moon Maiden. Si Shaina ay lumapit din, handang tumulong sa mga Moon Maiden. Naniniwala ang Moon Maiden na si Andy at Tim ay baka saktan si Alex at Debbie. Kaya ito ay kanilang trabaho. Naharapin ang dalawang lalaki. Inatake ni Andy at Tim ang Moon Maiden pero naiilagan ito ng mga babae, at walang tumatama na suntok. Ang Moon Maiden ay inensayo ng magkakasama simula bata. Hindi sila kasing lakas ng dalawa. Pero sila ay mabilis, at ang kanilang mga galaw ay organisado. Ang mga babae ay mabilis na gumalaw. Ang dalawang lalaki ay kailangan umilag, desperado at sinubukan na hindi mahuli ng mga tel ang ginagamit pang atake. Si Paul ay na-surprise. Hindi niya inaasahan na ang 4 na dalagitang teenager ay martial arts expert. Si Alex ay nakatayo sa gilid. Nakikita niya na ang Moon Girls ay hindi kailangan ang tulong niya. Kontrolado nito ang laban. Naglaban ang mga ito. Huwag kayong gagalaw, wika ni Celeste sa mga lalaki. Ang 4 na babae ay itinali ang kanilang bundane ng mahigpit, ang 2 ay lubusang hindi makagalaw. Ang bundane ay may mga wire na nakatahi. Kung ang mga lalaki ay magpapatuloy na gumalaw, mahahati ang kanilang mga sarili, na magdudulot ng mas malalang pinsala. Si Andy at Tim ay natulala ng mapagtanto na sila ay natalo. Tinanong ni Celeste kay Alex kung ano ang gagawin sa mga lalaki. Pero si Paul ay mabilis na lumusob sa kanila. Determinadong atakehin ang mga Moon Maidens. Ang mga babae ay nakatingin kay Alex, at pagkatapos ay tumingin kay Paul. Mag-ingat kayo, wika ni Alex, pumunta upang pigilan si Paul. Iniharang ni Alex ang kanyang kamay, upang sanggain ang atake ni Paul, at siya ay nabigla, dahil sa kakaunting puwersa nito. Kahit natamaan ni Paul ang mga Moon Maiden, hindi ito makakapinsala ng gusto. Hindi interesado si Paul na wakasan ang mga babae. Gusto lang niyang turuan ito ng leksyon. Sa panunood niya ng laban, alam niya na mas magaling ito sa mag-asawa na si Flynn at Josie, na tinalo niya. Sa kaunting maliit na effort, matatalo ni Paul ang mga babae. Pero hindi niya inaasahan na si Alex ay sobrang bilis. Masasabi ni Paul na mas mahusay na katunggali si Alex kaysa sa 4 na babae. Umatake muli si Paul, pinuntirya na si Alex. Mabilis na napigilan ito ni Alex, at na-surprise na si Paul ay kulang sa lakas. Pero sa sumunod na suntok ni Paul ay may sobra ng lakas. Nahuli si Alex na walang depensa. Itinulak ni Alex ang Moon Maiden palayo, sinubukan protektahan ang mga ito. Ang suntok ni Paul ay pinuntirya ang dibdib ni Alex. Alam niya, na kapag tumama ito ay magkakaroon siya ng seryosong injury. Pero si Paul ay binawi ang kanyang kamay, inilabas ang patalim at pinakawalan ang dalawang lalaki. Gumawa si Paul ng palabas, kinuha ang mga bandana at ipinalupot sa kanyang kamay ng mahigpit. Maliliit na patak ng dugo ang lumabas pero mukhang hindi ito apektado. Si Alex at ang mga Moon Maiden ay na-shock. Alam ni Alex kung gaano kadelikado ang mga wire na iyon. Kaya nitong pumutol ng palad. Pero ang kamay ni Paul ay nakaya ito. Isa lang ang paliwanag dito. Si Paul ay may kakaibang lakas. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.